Welcome to the Tagalog podcast of Glimmers and Glows. I'm Pearl, your soul friend, and your guide to the fascinating world of theology, psychology, and spirituality. Mula po nang napag-isipan ko ang format ng show, kasama na talaga ang Tagalog content. Una sa lahat, napansin ko kasi na hindi masyadong accessible ang mental health resources sa Tagalog. Kaya I really dedicated a space on the Glimmers and Glows website para sa Tagalog content. At konting tweaks na lang po ay makikita nyo na ang completed version ng aming website. So stay tuned. At ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay ang pagdadalamhati sa araw ng mga ama. At kung paano natin aalalahanin ng isang taong maaring hindi naging mabuting ama para sa atin. Alam ko medyo mabigat to pero kasama niyo ako dito, okay? At kahit hindi tayo magkasama physically, know that in spirit, I am holding your hand. So sa part 1, pag-uusapan po natin kung paano natin maisa-celebrate ang Father's Day kung hindi nyo nakapiling ang inyong tatay o kung wala na siya dito sa mundo. Ito yung ilang bagay na pwede nyong gawin. Una, hayaan nyo lang yung araw na maging natural. So, sa English, just let the day be the day. Alam nyo ba na ang araw ng mga ama, yung ganitong mga okasyon, talagang maraming emosyon ang nadadala. Pero, ang pinakamahalaga ay hayaan nyo lang na mangyari yung araw. Let the day unfold. Huwag nyo ring subukang kontrolin yung nararamdaman nyo kasi ang ating mga emosyon, alam nyo ba, ay meron silang sariling buhay. They have a life of their own. So, siguro sa ibang pagkakataon, pwede natin pag-usapan ito ng mas mahaba at ng mas malalim. Pero sa ngayon, ang payo ko po ay hayaan nyo lang na dumaloy yung mga damdamin ninyo. Feel your feelings. At higit sa lahat, ay huwag niyong husgahan yung sarili niyo. Kung halimbawa, 3 taon na, 5 taon na wala ang inyong ama pero sobrang lungkot niyo pa rin, natural lang po yun. It's okay. Walang pwedeng magsabi sa inyo kung hanggang saan kayo pwedeng malungkot. Walang deadline. At isa pa pong mahirap dito, halimbawa, kung gusto nyo mag-post sa social media tungkol sa inyong tatay, then so be it. Okay po na igalang nyo ang inyong sariling desisyon at damdamin. At huwag din magpadala sa pressure mula sa ibang tao. Nakikita nyo, nagpo-post yung mga kaibigan nyo, kung gaano nila kamahal yung kanilang mga ama. Pero kung ang inyong ama ay wala na at masakit sa inyo itong pagkakataon na ito, pwede nyo namang hindi mag-post, sarilinin na lamang ang inyong grief. At pwede rin namang ang inyong ama ay hindi naging mabuting ama at wala kayong magandang masasabi. So, hindi nyo na kailangang pilitin ang sarili nyo. At it's okay. There's no judgment. Huwag niyong husgahan ng sarili nyo na kayo ba ay hindi isang mabuting anak kung hindi kayo mag-post ng tungkol sa inyong ama. At yan po ay pag-uusapan pa natin ng higit na detalyado maya-maya. At pangalawa, i-celebrate ang buhay, ang naging buhay ng inyong ama. Isa pang magandang gawin ay alalahanin ng inyong ama sa mga bagay na gusto niya. Halimbawa, kumain kayo ng paborito niyang pagkain, pumunta sa mga paborito niyang lugar, or gawin yung mga bagay na dati niyong ginagawa na magkakasama at lalo na kung talagang marami kayong magagandang memories. Maaari rin kayong magsuot nung, halimbawa, yung dati niyang relo, yung kwintas niya na sinusuot dati, o kaya kahit na wala siyang naiwan na alaalang ganyan, yun na lang memories, kung ano man yung mahahawakan yung memory, alaala niya sa puso niyo, ay magandang isipin. Glimmers po yan, glimmers. Yan yung feeling na kahit saglit lang ay may mabuting impact sa inyong mental and emotional health. At pangatlo,
Sa pagkakataong 'to puwede rin kayong humingi ng support. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Halimbawa, mag-text sa mga kaibigan, sa mga malalapit na kamag-anak na darating ang Father's Day, malulungkot kayo, baka puwedeng i-text niyo sila, tawagan at makipagkuwentuhan tungkol sa, inyong tatay na nawala na. Pag-usapan lang yung mga magagandang memories, alalahanin bilang pag-honor sa kanyang mga ala-ala. At kung wala kayong ganito or ayaw niyong i-involve yung mga taong personal sa inyo, puwede rin kayong, kumausap sa mga counselors, sa mga therapists, o kaya sumali kayo sa support group. Ngayon sa social media napakarami ng support groups. So sana makahanap kayo ng isang support group na talagang, makakatulong sa inyo. At itong pagse-share ng ganitong mga bagay, yung mga memories ninyo, mga ala-ala at mga damdamin tungkol sa inyong ama ay napakalaking tulong sa paghilom at pagwala nung sakit, nung sting na tinatawag. Talagang mahirap po yung mga bagay na yan. At may ilang mga pagkakataon na maaring mahirap o masakit yung paraan ng pagkawala ng inyong tatay o sabi nga sa psychology, maybe traumatic yung experience ninyo. Kung gano'n, at yung minsan yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi sila equipped, hindi naman lahat merong psychological training. Kaya po, sa totoo lang, based sa experience ko at ng mga ibang taong narinig ko, minsan, may mga payo tayo na nakakasama pa kaysa nakakabuti. Kaya po ito yung isang hangarin ng show na ito na kung saan yung po talagang tamang psychological approach ay maibahagi ko sa inyo para po alam ko marami tayong mabuting puso na gusto nating makatulong kung may mga humihingi sa atin ng payo. Kaya lang po minsan, limited yung experience natin at saka yung kaalaman natin sa mga psychological issues. Kung ganun po, ay maaari talaga kayo, I really encourage you na kumausap sa isang counselor or therapist. At sana po ay mawala yung stigma o yung mga masamang tingin natin sa mga tao na nagpupunta sa isang counselor or therapist dahil ang totoo po ay kung tayo ay masakit ang tiyan, masakit ang ngipin, pupunta tayo sa doktor o kaya sa dentist at dahil merong masakit, 'di ba po? Pero ang emosyon natin ay nasasaktan din. Pero ang kadalasan po, ah yung mga nagmo-move on na lang tayo. Pero ang totoo po minsan, hindi po tayo talaga totoong nakaka-move on at hindi talaga tayo totoong nakaka-recover. Sa mga pagkakataong po yun, kakailanganin nyo talaga na kumausap ng isang counselor or therapist. Kasi po, somewhere along the way, ay may impact po talaga yan sa inyong mental health and emotional health. At tandaan lang po natin na since ang emosyon natin ay nagkakasakit din, wala po tayong dapat ikahiya at hindi rin po natin dapat hiyain or husgahan yung mga taong pumupunta sa mga therapist or sa mga counselors. At actually, dapat nga po natin silang tularan kasi unang-una, yun po yung tamang paraan talaga. Dapat ginagawa po talaga natin to. Dahil hindi po maganda na meron po tayong emotional wound. Siguro po in the future, especially kung gusto nyo, pwede po kayong mag-comment o sabihin nyo sa akin yung mga topics na gusto nyong pag-usapan, especially related to emotional health. At mabalik naman po tayo sa ating topic. Dadako naman po tayo ngayon sa iba't ibang scenario or yung mga complicated emotions tungkol sa relasyon natin sa mga ama. Masakit man pong tanggapin, hindi lahat ay nabibigyan ng isang mabuting ama. Hindi lahat ay nabiyayaan. Kung kaya nga po, may kasabihan na sinasabi, kung tayo po ay nagdadalamhati para sa isang ama na nagmahal at nag-alaga sa atin,
ah, tayo po ay higit na nagdadalamhati para sa mga ama na hindi naging mabuti at hindi nagmahal para sa atin. At kung ang inyo pong relasyon sa inyong ama ay komplikado, narito po ang ilang paraan na pwede niyong gawin. Una, unawain po na walang sino man ay perpekto. Medyo masakit po itong tanggapin, lalo na kung kayo po ay um, nagkaroon ng isang abusado, irresponsable at masamang ama. Pero nais ko pong isipin nyo na maaaring inyong ama ay irresponsable, abusado o walang pakialam sa inyo at puro problema ang gulo, pero wala pong tao na ipinanganak na ganyan. Marahil ang inyong ama ay dumanas ng maraming bagay na hindi nyo alam, lingid sa inyong kaalaman, na iyon po ay naghubog sa kanya upang maging irresponsable at hindi mapagmahal. Ito po yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina na emotional wound. Dahil minsan po yung emotional wound na naranasan natin, nadadala po natin yan sa buong buhay natin at nagiging ugat po yan ng iba't ibang mga problema. Napakarami po at hindi po natin matatalakay sa isang episode. Aabutin po tayo ng maraming taon. Pero yan lang po muna ang gusto kong sabihin. At sa mga ganitong pagkakataon, ang pwede nyo pong gawin, kung meron kayong maaalala na kahit isang magandang alaala tungkol sa inyong ama, yun po ang isipin nyo. That's number 1. And number 2, i-let go nyo po, kalimutan nyo na, ibaon nyo na sa limot yung mga masasamang bagay na ginawa ng inyong ama noong pong kasama nyo pa siya. Again, alam ko po hindi ito mahirap gawin, lalo na kung talagang mabigat po yung pinagdaanan ninyo. Kaya nga, maaari po kayong humingi ng tulong maybe sa inyong pastor. Ang mga pastor po ay equipped na mag-counsel. Kung gusto nyo naman po sa isang professional counselor or therapist, ay maaari din po. At malaki po ang maitutulong nito sa inyo. At ngayon naman ay gusto ko pong pag-usapan yung iba't ibang sitwasyon. Kasi sa mga ganitong bagay, hindi naman po talagang one size fits all. Talagang napaka-komplikado po ng relationships. So, halimbawa naman po, paano kaya pwedeng mag-celebrate ng Father's Day kung wala na ang inyong ama at ang ama ng inyong anak or your husband? So, ito po ay para sa mga babae na wala ng tatay at namatayan din ng asawa. So, sa ganitong pagkakataon, kung ikaw ay nagdadalamhati para sa iyong ama at sa ama ng iyong mga anak, ay ang pinapayo po ng mga psychologists ay magdalamhati ng hiwalay. Halimbawa, kung magde-devote kayo ng time para isipin, alalahanin ng inyong ama, i-process nyo muna yung inyong emotions at damdamin towards your father. Yun tungkol lang po muna sa inyong ama. And then after a while, pwede nyo nang alalahanin yung inyong asawa. Ang importante po sa process na ito ay malinaw sa inyong pag-iisip kung bakit kayo malungkot, na nabigyan nyo ng pangalan. Halimbawa, sinabi nyo, nalulungkot ako kasi naalala ko si tatay, wala na, ganon. Or nalulungkot ako kasi wala na ang tatay nyo, ganyan. So, malinaw sa pag-iisip, malinaw at mai-release ninyo ang inyong emosyon ng maayos. At pangalawa, paano nyo naman masusuportahan ng inyong nanay at mga kapatid kung ngayong Father's Day, kung ikaw rin mismo ay nagdadalamhati? Para naman po to sa point of view ng isang anak na nawala ng tatay, so gusto niyang alagaan yung nanay niya, suportahan, pati yung mga kapatid niya. Tayong mga Pilipino po, likas tayong matulungin at kadalasan inuuna pa natin tulungan yung ibang tao bago ang ating mga sarili. Pero ito po yung isa sa napakaraming pagkakataon na kailangan nyo munang mag-focus sa inyong sarili. Focus lang muna kayo sa inyong pagdadalamhati.
Kasi ang totoo po, hindi nyo kayang i-process yung grief ng ibang tao. Totoo po yan. Ang grief work ay kanya-kanya. Kanya-kanya tayo ng damdamin, kanya-kanya tayo ng pag-iisip. Ang maari lang nating kontrolin ay yung ating sarili. Kaya po, as much as we want to support them na wag na silang malungkot or sumaya na sila, hindi po natin talaga magagawa yon. Pwede tayong gumawa ng mga bagay, iset up natin yung mga events, pero at the end of the day, yung sariling damdamin ng ating nanay o mga kapatid pa rin ang masusunod. If at the end of the day, depressed pa rin sila, malungkot pa rin sila, ay wala po tayong magagawa. Ang tanging nyo lang magagawa ay um, maharapin ng maayos yung sarili nyong grief. At pagka maayos ang pagharap ninyo sa inyong sariling pagdadalamhati, pwede nyo itong ipakita sa inyong pamilya. So, by way of example, makikita nila kung paano kayo mag-grieve ng maayos, magdalamhati ng maayos. At iyon na yung tulong nyo. Iyon na yung napakalaking tulong nyo para sa inyong nanay at mga kapatid. Pangatlo, paano naman kung kayo ay isang ina na nawalan ng asawa? Paano nyo masusuportahan emotionally ang inyong mga anak ngayong Father's Day? Talagang mahirap po to, lalo na kung first year, mga ganyan, yung talagang sariwang-sariwa pa. Para sa mga ina na nagdadalamhati sa kanilang mga asawa ngayong Father's Day, mahalaga na ipakita sa inyong mga anak kung paano ang tamang pagdadalamhati at tamang pamumuhay. So, dalawang bagay po yan. In English, show them how to grieve and how to live. Dalawang bagay ang papakita nyo. Hayaan nyo silang makita kayo na umiiyak, na namimiss yung asawa nyo. Hayaan nyo makita ng mga anak nyo na napakasakit sa inyo na mawala yung tatay nila. Pero, at the same time, ipakita nyo rin na babangon kayo, magpe-prepare kayo ng pagkain, magluluto, maliligo kayo, tuloy ang buhay. Kapag naipakita po ninyo sa inyong mga anak yung tamang pagdadalamhati, at ang ibig sabihin ng tamang pagdadalamhati, ano siya back to back, yung grieving nandoon, pero yung moving on, or yung pagbalik, try nyong bumalik sa normal, nandun pa rin. At again, papasok na naman po tayo dito sa paghingi ng suporta. Kasi mahirap yung talagang maiiwan kayo na magiging solo parent kayo bigla-bigla. So, not only emotionally and psychologically, mahirap po yan economically sa iba, lalo na kung breadwinner yung tatay. So, humingi po kayo ng suporta. I'm telling mothers to ask for help and support sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at malaking bagay po, wag nyong sarilinin ang inyong problema. At sa panghuli, gusto ko lang pong pag-usapan ng konti yung grief. Kasi ang punot dulo po nito kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong episode ay hindi po lahat ay masaya ngayong Father's Day. At dito po sa Glimmers and Glow, gusto ko po na mabigyan ng glimmers at glow yung mga nakikinig sa atin. Lalo na yung mga nagdadaan sa ganitong mahirap na bagay. Ang grief po o pagdadalamhati ay talagang mahaba. Nangangailangan siya ng oras. It would take a long time. Magkakaroon ng kalungkutan at kung gaano ito katagal, wala pong makakapagsabi sa inyo. At wala ring deadline talaga ang pagluluksa. Pero, yung paraan po ng paghilom ay nagsisimula kung pagdadaanan nyo po talaga. Kung tatanggapin nyo yung damdamin, araw-araw, malungkot kayo, maya-maya iiyak, ay yan po ang natural na proseso ng grief.
Dahil may isang mahalagang tao na nawala sa buhay nyo, hindi po talaga normal ang lahat. At ah, ang normal na reaction po ng mga tao ay ang grief, ang pagluluksa at kalungkutan. Kaya iyan po yung mga bagay, ilang mga bagay lang na nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw bilang paggunita natin bukas sa Araw ng Mga Ama. At tandaan po na walang damdamin ng permanente. Walang damdamin ang magtatagal. Ang inyong nararamdamang lungkot ngayon at pagdadalamhati ay may katapusan. At sabi nga po sa Biblia sa aklat ng Isaiah 60:20, darating po ang araw na ang inyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong mang buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. So alalahanin natin ang ating mga ama ng may mas maraming pagmamahal kaysa sakit ng kalooban. Isaisip natin ang mga mabubuti at masasayang alaala. Kung ang iyong relasyon sa iyong ama ay naging mahirap, ano kaya ang maaari mong i-release or pakawalan? Ito ba ay galit? Sakit? Ito na ang iyong imbitasyon upang gawin yan. Isang bahagi ng iyong ama ang laging mananatili sa iyo. Paano mo aalagaan ang bahaging iyon? Halimbawa, kung siya ay mapagbigay, maaari ka bang maging mas mapagbigay? Kung siya ay responsable sa pamilya at mabuting tagapagtaguyod, maaari ka bang maging isang responsableng tao at mabuting tagapagtaguyod? So maraming salamat po sa lahat sa pagsama sa akin ngayong araw. Tandaan na ang pagdadalamhati ay personal at okay lang na maglaan ng oras, gaano man ito katagal para sa iyong sarili. Kung nakatulong ang episode na ito, paki-share ito sa iba na maaaring makinabang. At ang dalangin ko po ay maraming tao ang maabot at matulungan ng Glimmers and Glow. So until next time, may your journey be enlightened and your spirit be enriched.